blesses what you prepare for. So ang Diyos po, pinagpapala ang bawat bagay na pinaghahandaan po natin sa buhay po natin. Naniniwala po ba tayo doon? Di ba? Yung bawat bagay na kiniklaim natin, bawat bagay na nabivision natin, bawat bagay na pinapangarap natin, pagpapalain at ibibigay po ng Diyos sa bawat isa po sa atin yan. Alam ko po marami po sa atin, meron tayong mga bagay na hinihiling sa Diyos. Meron tayong mga bagay na nais ma-receive mula sa Panginoon. Pero kung yung faith po natin dun sa bagay na yon, na mangyayari sa atin yung bagay na yon ay wala po. Kung hindi po natin siya panghahawakan, kung hindi po natin siya paghahandaan na ma-receive po natin sa buhay po natin, hindi po mangyayari. Di po ba? Kung halimbawa, nanghihingi ka sa Panginoon na, Lord, pagpalain mo ako, Lord, gusto kong yumaman. Pero parang wala naman po tayong ginagawang pagsisikap sa buhay po natin. Hindi po mangyayari. Lord, gusto kong ma-honor. Lord, gusto kong graduate na may sabit ako, may award ako. Pero hindi tayo nag-aaral na mabuti. Hindi po ibibigay ng Panginoon yun. Di po ba? So, God blesses what you prepare for. Ibibigay lamang po sa atin ng Panginoon yung bagay na hinihiling po natin sa Kanya once na nakita ng Diyos na pinaghahandaan natin yung bagay na yun. Kasi minsan, ang Diyos po handang pagpalain tayo. Ang Diyos po sabik na ibuhos yung pagpapala sa bawat isa po sa atin. Kaya lang madalas, natetempt po tayo ng kaaway. Nasusulsulan tayo ng kaaway. Na huwag mo nang gawin yan. Huwag mo nang paghandaan yan. Huwag ka nang maghanda dyan. Huwag mo nang isipin na may-receive mo yan. Huwag mo nang pangarapin na matatanggap mo yan. Huwag mo nang panalangin na mangyayari yan sa buhay mo. Minsan nawawalan po tayo ng hope, ng faith, nawawalan tayo ng gana para dun sa bagay na yun na hinihiling natin sa Panginoon. Di po ba? Kaya nga, dito, isa-share ko po sa inyo yung isang storya sa Bible. Yung isang babaeng balo, kung alam niyo po ito, di po ba? Madalas din po itong nasi-share sa atin ng ating pastor. Yung isang babaeng balo na namatayan po siya ng asawa. At yung asawa po niya ay isang lingkod ng Diyos. So dito makikita po natin, pag-aaralan po natin kung papaanong kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Kung papaanong naghimala ang Diyos sa kanyang buhay. Pero, hindi po yun isang iglap lang. Hindi po yun agad-agad. Hindi po yun basta-basta lang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hindi po siya nanalangin sa Diyos. Hindi po siya humingi ng tulong sa lingkod ng Diyos. And then, right after that, na-receive na yung blessing. Then, right after that, naka-receive siya ng miracle, ng himala, ng pagpapala. Hindi po ganun nagwo-work yung blessing ng Diyos, yung miracle ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. So ngayon, ano po ba yung ginawa ng babaeng balo? Ano po ba yung proseso na ginawa niya bago niya ma-experience yung blessing mula sa Panginoon? Bago siya makaranas ng miracle mula sa Panginoon. So, basahin po muna natin yung 2 Kings verse 4, 1-7. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo ang asawa ko'y namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Next verse, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala po maliban sa isang boteng langis. Sagot niya. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay. Manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Verse 4, pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa iyong bahay at lahat ng sisidlang nahiram mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote. Verse 5, gayon nga ang kanyang ginawa pagdating sa mga bahay. Nagkulong silang mag-iina at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang iniabot sa kanya ng kanyang mga anak. Verse 6, hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako, puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang tulo ng langis. And then verse 7, pumunta siya kay Eliseo at sinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. So, ang Diyos po sa Diyos po ang papuri sa pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. So, dito, di po ba, sa pagbasa natin ng salita ng Diyos, makikita natin na naghimala ang Panginoon dito sa babaeng balo. Gumawa ng miracle, pinagpala ng Diyos yung babaeng balo. Di po ba? So, makikita natin dyan sa unang part na babasa po natin, siya po ay asawa ng lingkod ng Diyos. So, madalas po sinasabi, lalo na po mga nakaraang topic po ng ating lingkod, di po ba, ng lingkod ng Diyos sa ating pong pastor, ang Panginoon, hindi niya kayang limutin yung bawat bagay, bawat sakripisyo, bawat paglilingkod na ginagawa po natin para sa Kanya.
Ito po ang kagandahan dito. Hindi na lang po yung lingkod ng Diyos na namatay yung nakaranas ng blessings, kundi yung pamilyang iniwanan po niya. Nang dahil po dun sa paglilingkod na ginawa niya habang nabubuhay po siya, yung pamilya po niya nakaranas. Di po ba? Nabubuhay yung lingkod ng Diyos, punong-puno, marami silang utang, di po ba? Pwedeng mahirap lamang sila nung time na yun habang naglilingkod siya. Marami silang utang, kaliwat kanan yung mga utang na dapat nilang bayaran habang naglilingkod yung lingkod ng Diyos na namatay that time. Pero di po ba, lagi din sinasabi ng ating pastor sa atin, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay na bawat isa po sa atin. Imagine, kahit na namatay na yung lingkod niya, kahit na wala na yung buhay niya, kahit na hindi na siya nabubuhay sa mundo, yung ginawang paglilingkod ng kanyang lingkod, hindi po niya nakalimutan. Kaya po tayo sa buhay po natin, yung mga paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos, hindi man po sa atin, pero pwedeng sa pamilya po natin. Pwedeng sa kaibigan po natin, sa kapatid natin, sa magulang natin. Pwedeng sila yung makaranas ng pagpapala. Pwedeng sila yung makaranas ng blessing mula sa Panginoon. At pwede din po na yung sa bawat pagsuway na ginagawa natin sa Panginoon, hindi man po sa atin yung sumpa, pwedeng sa pamilya natin, pwedeng sa kapatid natin, pwedeng sa mahal natin sa buhay, pwede pong sa anak ninyo, pwede pong sa magulang po natin. Di po ba? Pwedeng sa bawat pagsuway natin sa Panginoon, pwede naman palang hindi ako sumunod sa Lord, okay naman pala yung buhay ko ngayon. Pinagpapala naman pala ako ngayon kahit sumusuway ako sa Panginoon. Pero tingnan po natin yung mga tao sa paligid po natin. Baka mamaya yung sumpa nandun sa pamilya natin. Baka mamaya yung sumpa nasa anak po ninyo. Baka mamaya yung sumpa nasa magulang po natin. Baka mamaya yung sumpa nasa kapatid po natin. Di po ba? So, dito po nagwo-work yung blessing and yung sumpa na sinasabi ng Panginoon. So, dito ngayon po himay-himayin po natin kung papaanong nakaranas yung babaeng balo ng himala, kung papaanong nakaranas yung babaeng balo ng pagpapala. So, ano nga ba yung mga bagay na ginawa po niya? Ano nga po ba yung mga pinrepare niya sa buhay niya? Ano yung pinaghandaan niya? Inihanda niya sa buhay niya bago ibuhos sa kanya ng Panginoon yung pagpapala at himala. Unang-una, evaluate where you have been. Kailangan bago po natin ma-receive yung blessing mula sa Panginoon, alam natin sa sarili po natin kung saan tayo nagmula. Ano yung pinagmulan natin? Kung sa nakaraan po ba natin naging kalugod-lugod tayo, naging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon? O kung sa nakaraan po natin ay hindi tayo naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Nagpakasama tayo sa buhay natin. Inabuso natin yung buhay natin. Inabuso natin yung sarili natin. Masyado tayo nagpakalulong sa mga makamundong gawain. Ano pong sabi? Balikan po natin yung verse 1. Sabi po dyan, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. So alam na alam po ng babaeng balo, binalikan po niya yung naging buhay ng asawa niya. Hindi man po sa sarili niya, siguro dahil alam niya siya sa sarili niya bilang isang tao, bilang asawa ng isang lingkod ng Diyos, pwedeng siya alam niya sa sarili niya, hindi siya naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya ang sinabi niya kay Eliseo, ang pinakita niya kay Eliseo na yung asawa ko po, naging kalugod-lugod sa Panginoon, namuhay siya ng may takot kay Yahweh, sumunod siya sa mga utos ni Yahweh. So alam niya, aware siya kung ano yung ginawa ng asawa niya habang nabubuhay po siya sa mundo. Alam niyo po, minsan po kasi sa buhay po natin, kung bakit madalas paulit-ulit yung cycle ng buhay po natin, na parang napapansin po ba natin minsan sa buhay natin na parang hindi matagpos-tagpos yung problema, yung pagsubok, na parang, Lord, nanggaling na ako dito bakit ito na naman? Lord, akala ko na-overcome ko na tong problema na to. Lord, akala ko na-overcome ko na tong pagsubok ko na to. Pero bakit ito na naman? Bakit bumabalik na naman ako dito? Minsan po, dahil paulit-ulit po yung cycle, yung problema sa buhay po natin, dahil minsan daw po, hindi natin nakikita, hindi natin na-evaluate, hindi natin nalalaman sa sarili po natin kung saan tayo nagkamali. Kaya paulit-ulit nating nagagawa yung pagkakamali po na yun. Kaya ang nais po ng Diyos sa buhay po natin, alamin po natin yun. Saan tayo nagkakamali? Saan tayo nagkukulang sa harapan ng Panginoon?
Ano yung mga bagay na nagagawa po natin sa buhay po natin na hindi nakalulugod sa Panginoon? Baka po kasi agad rumirekta tayo sa Diyos. Lord, pagpalain mo ako. Lord, paranasin mo ako ng himala. Lord, i-bless mo ako. Lord, ibigay mo sa akin to. Lord, gusto kong maranasan ko to. Baka hindi muna po tayo nagpapalinis sa Panginoon. Baka hindi po muna natin sinasabi sa Panginoon yung mga pagkakamali po natin sa Kanya. Ang gusto po ng Diyos, magpalinis po muna tayo sa Kanya. Humingi po muna tayo ng tawad sa Kanya. At ang sabi naman po ng Diyos, di ba? Ang Diyos po na pinaglilingkuran natin, mapagpatawad, maunawain, mapagmahal. Handa po na tayong patawarin, handa po na tayong bigyan ng pagkakataon kahit paulit-ulit po na tayong patawarin. Sa tao, minsan, ang hirap magbigay ng pagpapatawad. Sa tao, minsan, ang hirap humingi ng sorry. Sa tao, minsan, ang hirap ibigay yung forgiveness. Di po ba? Pero sa Diyos, dahil siya po'y nakakakita ng tunay na laman ng puso po natin. Once na nakita po ng Panginoon na seryoso po tayong lumalapit sa Kanya, seryoso po tayong humihingi ng tawad po sa Kanya, patatawarin po niya tayo. Kaya nga po dito, di po ba, nakita niya na yung babaeng balo, talagang seryoso siya, lumalapit, nagmamakaawa. At dahil siguro alam na sa sarili niya na parang kung siya sa sarili niya hihingi siya ng himala sa Panginoon, baka hindi siya dinggin ng Panginoon. Kaya humingi siya ng tulong sa alagad ng Diyos. Humingi siya ng tulong sa lingkod ng Diyos, kay Prophet Elijah, kay Eliseo. Kaya siya lumapit kay Eliseo para humingi siya ng tulong. Gusto niya ipanalangin siya ni Eliseo. Idulog siya ni Eliseo sa Panginoon. Dahil alam niya na si Eliseo ay lingkod ng Diyos, malapit sa puso ng Diyos. Dahil alam ng babaeng balo sa buhay niya na kung siya sa sarili niya, baka hindi ako dinggin ng Diyos. Kasi marahil hindi siya naglilingkod sa Diyos, marahil hindi niya kayang lumuhod sa Panginoon, marahil hindi niya kayang humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya yung tanging naisip niyang paraan, humingi ng tulong sa lingkod ng Diyos. Di po ba? Ganon din po sa buhay po natin. Minsan, parang nandun yung nahihiya tayo sa Panginoon. Nandun yung parang hindi natin kayang humarap sa Panginoon. Dahil alam natin sa sarili natin, dami-dami po natin pagkukulang sa Kanya. Kung nandun yung hindi natin kayang directly tumawag sa Panginoon, kung meron tayong mga kapatid na nais po natin pagbahaginan ng problema po natin, o yung pastor po natin, lumapit po tayo sa Kanya. Kasi po, alam niyo po, ito yung isa sa magandang desisyon na ginawa ng babaeng balo. Di po ba? Na kahit down na siya, lubog na lubog siya sa utang, kukunin na yung mga anak niya, gagawing alipin pambayad sa utang po nila, para lang makalaya sila sa pagkakautang nila. Pwedeng ibigay po niya yung mga anak niya, di po ba? Mamuhay na lang po siya sa sarili po niya. O pwedeng sa iba po siya lumapit, pero hindi. Ito po yung napakagandang desisyon na ginawa ng babaeng balo. Lumapit po siya sa lingkod ng Diyos. Lumapit po siya sa tao na alam po niyang makakatulong po talaga sa Kanya. And second point po is, realize where you are. Next slide po, realize where you are. Ito po yung pangalawang bagay na ginawa ng babaeng balo. Talagang nakita po niya kung nasa ang sitwasyon na po siya ng buhay niya ngayon. Kasi minsan, papaano pong kikilos ang Diyos sa buhay po natin kung hindi naman po natin naiintindihan kung anong nangyayari ngayon sa buhay po natin. Sabi po, tuloy po natin yung sinasabi sa verse 1. Sabi po dyan, verse 1b, ngayon po ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa pinagkakautangan namin. So naiintindihan ng babaeng balo, nauunawaan niya, alam niya nung mga panahon po na yon, na yung buhay po nila kasama ng mga anak po niya ay talagang delikado na. Kumbaga talagang sub-sub sila, nahihirap sila, hikahos sila. Nauunawaan po na yon, yung sitwasyon ng buhay po nila that time. At ganoon din po sa buhay po natin. Before makakilos ang Diyos sa buhay po natin, dapat alam natin sa sarili po natin kung nasa ang sitwasyon po ba tayo ng buhay po natin. Kung tayo po ba ay mainit na sumusunod, naglilingkod sa Panginoon, o nanlalamig na tayo sa Panginoon. O kumbaga, sumasabay tayo sa panahon na porkit magpapasko, paandap-andap na rin po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pasulput-sulput na lang po yung paglilingkod natin sa Panginoon.
So dapat alam po natin sa sarili po natin, ano ba yung kalagayan natin? Ano po ba yung kalalagayan natin ngayon sa Panginoon? Yung faith natin sa Panginoon. Kasi baka mamaya nananalangin tayo sa Panginoon, dinudulog natin sa Panginoon ng isang bagay, pero kulang po pala yung pananampalataya po natin sa Kanya. Baka po mamaya humihiling tayo sa Panginoon, pero after nun, wala na. Yung pangamba, nandun na naman. Yung pag-aalinlangan, andun na naman. Kaya po nais ng Diyos, every time na lalapit po tayo sa Kanya, alam natin yung naisin ng puso natin. Alam natin yung sitwasyon ng puso po natin. Alam natin kung ano yung pagkukulang natin sa harapan ng Panginoon. Nauunawaan po, kahit hindi tayo magsalita sa Diyos, alam po niya yung tunay na laman ng puso po natin. Pero minsan, ang hinihintay po ng Panginoon sa atin, yung manggaling po mismo sa labi po natin. Yung marinig po mismo niya sa atin. Kasi siya, alam po niya kung anong gagawin niya sa buhay po natin. Kaya lang madalas tayo po yung nagdidesisyon para sa buhay po natin. Tayo po yung nasusunod sa buhay po natin. Alam po ng Panginoon kung ano yung ikakapahamak po natin, kung ano yung magbibigay ng pagpapala, ng kapayapaan, ng kaligayahan sa buhay po natin. Kaya lang madalas dahil tayo nga po yung nasusunod sa buhay po natin, tayo po yung nagpapahamak sa sarili po natin. Kaya every time na dudulog po tayo sa Panginoon, every time na lalapit po tayo sa Panginoon, dapat alam po natin sa sarili po natin kung ano yung nais po nating sabihin sa Kanya. Kung ano po yung nais nating mangyari sa buhay po natin. Alam po natin kung ano yung sitwasyon natin sa buhay po natin. Literal na sitwasyon mo po yan, o spiritual na sitwasyon man po ng buhay po natin yan, dapat alam po natin yan. Alam po nating tignan siya sa atin yung sarili po natin. Dapat kapag haharap tayo sa Panginoon, alam natin na Lord, alam ko nagkulang ako sa iyo. Lord, alam ko ang dami kong pagkukulang sa iyo. Lord, alam ko sa ngayon hindi ako karapat-dapat humarap sa iyo. Kaya nga po, di ba, kapag mananalangin tayo sa Panginoon, una, pagpupuri yung bibigkasin natin. Pangalawa, paghingi ng tawad sa Kanya. Gusto niya, linisin muna po natin yung laman ng puso't isip po natin, yung mga bagay na nagawa po natin. And pangatlong bagay po na ginawa ng babaeng balo, decide where you want to be. Tsaka po tayo ngayon magdidesisyon sa buhay po natin. Tsaka po natin ngayon sasabihin sa Panginoon, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano yung gusto mong hilingin sa Kanya? Ano yung gusto mong makamtan sa buhay mo ngayon? Anong parte ng buhay mo ngayon yung gusto mo nang makalaya? Ano yung gusto mo nang ibigay sa Panginoon ngayon? Ano yung gusto mo nang isuko sa Panginoon ngayon? Ano yung gusto mo nang ipagamit sa Panginoon ngayon? Once na napalinis na natin sa Diyos yung buhay po natin, nasabi na natin sa Kanya lahat, ngayon, tsaka natin sasabihin sa Panginoon kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay po natin ngayon. Di po ba? Kasi ang Diyos ibibigay naman niya po yan sa atin eh. Once na nakita ng Panginoon na deserve natin, once na nakita ng Panginoon na ikabubuti natin, once na nakita ng Panginoon na para sa ikapapayapa, ikasasaya ng buhay natin, once na nakita ng Panginoon na hindi makakasama para sa atin, ibibigay naman sa atin ng Panginoon yan eh. Kaya ang gusto ng Diyos, maging vocal po tayo. Sabihin po natin sa Kanya kung ano yung ninanais ng puso't isipan po natin. Kasi alam niyo po, madalas tayo bilang tao, nandun yung desisyon na lang po tayo agad. Hakbang na lang po tayo agad. Kilos na lang po tayo agad. Nakakalimutan na po natin yung pagtawag, pagdulog natin sa Panginoon. Di po ba? Nakakalimutan na nating mag-decide na humingi muna ng tulong sa Panginoon. Humingi muna ng guidance sa Panginoon. Na Lord, okay po ba itong gagawin ko? Tama po ba itong gagawin ko? Sang-ayon po ba kayo sa gagawin ko? Kalooban niyo po ba itong gagawin ko? Minsan yun po yung nawawala sa atin, di po ba? Na parang daig pa po tayo ng babaeng balo sa storya po na to. Na pwedeng siya, marahil wala siyang tamang relasyon sa Panginoon, pero tama yung hakbang na ginawa niya sa buhay niya. Kumonsulta siya sa lingkod ng Diyos. Hindi siya agad-agad kumakbang. Di po ba? Pwedeng maraming siyang pwedeng gawin sa buhay niya para sa sarili niyang kakayanan, solusyonan niya yung problema po niya. Pwede siyang magnegosyo, pwede siyang mangutang, pwede siyang mamalimos, pwede siyang sa ibang tao humingi ng tulong. Pero ito po yung kagandahan sa kanya. Ito po yung tamang desisyon na ginawa po niya sa buhay niya. Lumapit siya sa Panginoon. Lumapit siya sa Panginoon, humingi siya ng tulong sa lingkod ng Diyos. Pero tayo po, bilang isang Kristiyano, bilang isang tao na merong tunay na relasyon sa Panginoon,
Baka po dumarating na po sa punto ng buhay po natin, nakakalimutan po natin itong hakbang na to, itong proseso na to, bago natin ma-experience yung pagpapala, bago natin ma-experience yung miracles from God. Baka nakakalimutan nating dumulog sa Panginoon. Na Lord, bakit ganun? Bakit walang pagpapala? Bakit walang blessing? Bakit ayaw mong ibigay yung bagay na hinihiling ko sa'yo? Baka po mamaya, yung desisyon na ginawa po natin, hindi naman po pala kalooban ng Diyos. Baka po pansarili lang po pala natin. Baka po pala tayo lang yung nagdesisyon sa sarili po natin. Baka sarili lang po pala nating kagustuhan yung ginawa natin, yung nasunod sa buhay natin. Tapos kapag hindi natin gusto yung outcome, kapag ayaw natin yung kinalabasan, isisisi natin sa Panginoon. Lord, bakit ganyan ka? Naglingkod ako sa iyo, pero bakit ganito yung ginawa mo sa buhay ko? Lord, akala ko ba pagpapalain mo ko, pero bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Kaya nga, balik po tayo sa unang puntos na ginawa ng babaeng balo. Evaluate where you have been. Bago ka dumating sa punto ng buhay mo na yan, bago mangyari yung bagay na yan sa buhay mo, bago ka mapunta sa sitwasyon na yan sa buhay mo, ano yung bagay na ginawa mo? Ano yung desisyon na ginawa mo? Ano yung hakbang na ginawa po natin kung bakit nandyan tayo sa sitwasyon ng buhay po natin na yun? Sabi po dyan, sa verse 2, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. So dito makikita po natin, mula sa isang boteng langis na ibinigay ng asawa ng lingkod ng Diyos, ipinagamit ng lingkod ng Diyos, ng asawa ng lingkod ng Diyos, kay Eliseo, ipinagkatiwala niya sa Panginoon. Kasi pwedeng ipagdamot niya po yun, di po ba? Na pwede niya sabihin na, Eliseo, ito na lang yung meron ako. Isang boteng langis na lamang yung meron ako. Tapos kukunin mo pa. Gusto mo pa na ipagamit ko sa'yo. Humihingi ako ng tulong sa'yo. Ang ine-expect ko, pahiramin mo ako ng pera, tulungan mo ako na wag madakip yung mga anak ko. Pwede pong ganun yung gawin niya, pwede pong ganun yung sabihin po niya. Pero hindi. Wala pong tanong-tanong. Sumunod po siya dun sa payo ni Eliseo sa kanya. Ano po iyon? So, pang-apat na puntos po, get instructions. Kumuha siya ng instruction mula sa lingkod ng Diyos. Ano po sabi sa kanya sa verse 3-4? Sabi po sa kanya ni Eliseo, sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay. Manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Verse 4, pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng sisidlang na hiramoy, punuin mo ng bote ng langis mula sa iyong bote. Ilang basyo po yung nakuha niya. Pero ang sabi ni Eliseo sa kanya, yung nag-iisang bote ng langis, punuin mo lahat ng basyo ng bote na nakolekta mo. Wala po tayong mababasa sa verse po na yan na nagtanong yung babaeng balo sa kanya. Na isang boteng langis lang po yung meron ako eh. Paano ko pupunuin lahat ng basyo na nakolekta ko? Bakit po kailangan magkulong pa kami mag-iina? Baka po pwede, humihingi nga po ako ng tulong sa inyo. Pwede po ba tulungan niyo po kami? Paano po nadami yung isang boteng langis na meron po ako? Di po ba? Wala tayong mababasang ganong sinabi ng babaeng balo. Kundi ang ginawa po niya sa point number 5, do something, work on it. Sumunod po siya kung ano yung pinapasabi ng Panginoon sa kanya. Sumunod po siya sa kung ano yung payo ng lingkod ng Diyos sa kanya. Imagine, yung babaeng balo po na to, pwedeng walang tunay na relasyon sa Panginoon. Pwedeng walang kinikilalang Diyos sa buhay po niya. Pwedeng nandun nakasuporta lang siya sa asawa niya, pero pwedeng hindi po siya talaga naglilingkod ng todo-todo sa Panginoon. Pwedeng hindi ganun kagrabe katulad ng paglilingkod na ginagawa po natin. Baka nga po mas active pa tayo dun sa babaeng balo po na to. Pero siya walang tanong-tanong. Hindi siya nag-hesitant, hindi siya nag-doubt. Sumunod siya, humakbang siya dun sa pinapagawa sa kanya. Kasi kung tutuusin, napaka-imposible nung pinapagawa po sa kanya, di po ba? Pero pwedeng maguluhan siya.
Sa dami ng basyong na kolekta niya, isang boteng langis, ang utos sa kanya ni Eliseo, punuin niya lahat ng basyong na kolekta niya mula doon sa isang boteng langis na meron siya. Doon pa lang magtatanong na tayo, di po ba? Doon pa lang maguguluhan na tayo, doon pa lang magdadoubt na tayo. Pero yung babaeng balo, hindi po. Siguro alam niya na yung Diyos na pinaglilingkuran ng asawa niya, yung Diyos na pinaglingkuran ng asawa niya, pinagpaguran ng asawa niya, pinapurihan, pinarangalan ng asawa niya, alam niya na makapangyarihan. Di po ba? Kaya ang ginawa niya, sumunod po siya. Ano pong sabi dun sa verse 5 to 6? Gayon nga ang kanyang ginawa pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang iniabot sa kanya ng kanyang mga anak. So dito makikita po natin yung pagpapala, yung blessing, yung miracle na pwedeng mangyari sa buhay po natin sa bawat pagsunod na gagawin po natin sa Panginoon. Ngayon, ang topic po natin, God blesses what you prepare for. Ang ibe-bless lang ng Panginoon kung ano yung bagay na pinaghahandaan mo ngayon sa buhay mo. Sabi po sa verse 6, hindi alam ng ina na puno na ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako, puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang tulo ng langis. So kung gaano karami lang yung mga basyo, yung mga galon na iginayak niya, ganun karami lang yung langis na nakolekta niya. So imagine, kung pumunta pa siya sa iba pang mga bahay, sa iba pang barangay, nangolekta siya ng libu-libong basyo ng galon, pwedeng libu-libo din po ng langis yung makolekta niya. Pero dahil ganun karami lang yung pinaghandaan niya, ganun karami lang yung natanggap niya mula sa Panginoon. So mga magulang at mga kapatid, gaano kalaki, gaano kalawak yung pinaghahandaan mo na matatanggap mo mula sa Panginoon ngayon bago pumasok yung taong 2024. Kung gaano kalaki yung pinaghahandaan natin sa Panginoon, ganun din kalaki yung ibibigay niya sa iyo. Kung gaano kalawak yung pinaghahandaan mo sa Panginoon, ganun din kalawak yung ibibigay niya sa iyo. Kung gaano kalaki yung ibinibigay mo sa Panginoon, ino-offer mo sa Panginoon, sinurrender mo sa Panginoon, ganun din kadami yung pagpapala na ibinibigay niya sa inyo. Kung yung pagpalakpak natin sa Panginoon, ganyan lang. Pagka po bumagsak ang pagpapala sa atin ng Panginoon, paambon-ambon lang din. Pero kung nasumpungan tayo ng Diyos na dalawang kamay natin nakataas sa Kanya, nakasuko sa Kanya, buong buhay natin isinurrender natin sa Kanya, ibinigay natin sa Kanya, asahan po natin, walang tatapon na pagpapala, walang masasayang na pagpapala, na hindi lang po sa sarili natin, kundi sa buong pamilya natin, makakaranas ng miracles and blessings from God. Gusto po ba natin yon? Sino po may nais nun? So katulad ng babaeng balo, paghandaan po natin yung pagpapala na ibabagsak ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Alam ko po kung papaanong kumilos ang Diyos sa taong 2023. Kung papaanong kinlaim po natin sa bawat isa po sa atin na itong taon na to is year of provision, year of breakthrough sa bawat isa po sa atin. Lahat po ba tayo naranasan yon? Parang mahina, parang hindi lahat nakaranas ng breakthrough. Lahat po ba nakaranas ng breakthrough? So kung may meron po sa atin hindi naranasan yung breakthrough mula sa Panginoon, baka po hindi natin pinaghandaan. So ngayon, another provision from God, this coming 2024, mga magulang at mga kapatid, huwag po tayo papayag na hindi natin mararanasan sa buhay po natin yung pagpapala na nais po niyang ibagsak sa bawat isa po sa atin. Amen? Ang Diyos po nananabik na pagpalain po tayo. Tayo po ba nananabik tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon? Ang pagpapalain lamang po ng Diyos. God only provide provision when there is vision. Pagpapalain lamang po niya yung parte ng buhay po natin kung nakikita po niya na karapat-dapat kang tumanggap ng pagpapala. Kung nakikita po niya na yung faith po natin, hinahakbangan po natin. Mga magulang at mga kapatid, ito na po yung time na yung faith na meron tayo. Gawin po natin, hakbangan po natin.
Gumawa po tayo dun sa pananampalataya na meron po tayo. Hindi po tayo pwedeng puro claim lang na Lord, gusto ko ng breakthrough. Lord, tatanggap ako ng blessing. Lord, tatanggap ako ng provision. Pero wala tayong gagawin. Mag-aantay lang tayo, tutunganga lang tayo. There is provision when there is vision. Makakakilos lamang po ang Diyos sa buhay natin kung meron siyang makikitang pagkilos na ginagawa po natin. What are the areas of your life that aren't you prepared to fill up by God? Meron po bang parte sa buhay po natin na hindi ka pa handang isurrender sa Panginoon? Wala naman sa Panginoon yun eh. Wala siyang pakialam. Siya, gusto lang niya pagpalain ka. Nasa sa atin po yun. Na kung hindi mo pa kayang i-give up sa Panginoon, hindi mo pa kayang i-surrender sa Panginoon, sorry na lang. Hindi ka tatanggap ng blessing, ng provision mula sa Panginoon. Kaya ang hinihiling lang po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, isuko natin sa Kanya lahat-lahat. Bawat desisyon na gagawin natin sa buhay natin, bawat hakbang na gagawin po natin sa buhay natin, isuko po natin sa Panginoon. Dako po tayo sa atin pong conclusion, Mateo verse 7, 8, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Malinaw na sinasabi po sa Mateo chapter 7 verse 8 na ang bawat taong kakatok pagbubuksan, ang bawat taong hihingi ay bibigyan, ang bawat taong humahanap ay makasusumpong. Ang tanong, humihingi po ba tayo sa Panginoon? Hinahanap po ba natin ang Panginoon? Kumakatok po ba tayo sa Panginoon? Baka kaya kakarampot yung blessing na natatanggap natin kasi kakarampot yung pinaghahandaan natin. Kakarampot yung binibigay natin sa Panginoon. Baka kaya ambon yung blessing na nararanasan natin kasi kung magbigay tayo sa Panginoon, kinukuriputan natin siya, tinitipid natin siya. Lord, ito lang yung available na oras para sa'yo. Lord, ito lang yung available na araw para sa'yo. Lord, 50% lang yung buhay ko yung ibibigay ko para sa'yo. Kung ano yung bagay na ibinigay mo sa Panginoon, yun din yung bagay na ibibigay po niya sa atin. Ang Diyos ay handa na po. Ang Diyos ay nananabik na pagpalain ang bawat isa po sa atin. Ngayon, ang tanong, tayo po ba nananabik? Tayo po ba handa na tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon? Walang sumagot. So wala pong handa. Ulitin ko po, ang Diyos ay handa na. Ang Diyos ay nananabik na. Tayo po ba nananabik na tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon? Sige po, ang bawat isang anak ng Diyos na handang tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon, lahat po tayo tumayo. Sama-sama po tayong magbalik ng papuri mula sa Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, kung hanggang ngayon po sa buhay po natin, meron pong part sa buhay po natin na hindi pa po natin na isusuko sa Panginoon. Ito po yung time na nangungusap po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kung ano pa po yung bagay na hindi po natin na ibibigay na isusuko sa Kanya, hindi po natin kayang ipagamit sa Kanya, hindi po natin kayang isurrender sa Kanya, tayo po sa sarili po natin, hindi po natin kaya. Pero dumulog po tayo sa Panginoon, lumapit po tayo sa Panginoon, sa Kanya po tayo humingi ng tulong. Tayo at ang Diyos lang po ay nakakaalam kung sa buong taon ng 2023 ay sapat na yung paglilingkod na binigay mo sa Kanya. Ikaw at ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung sa taong 2023, alam mo na yung paglilingkod na ginawa mo sa Panginoon, yun na yung best mo. Yun na yung lahat-lahat mo. Yun na yung 100% mo. Tayo at ikaw at ang Diyos lang po ang nakakaalam nung bawat pagkukulang na meron po tayo sa harapan ng Panginoon. At ang Diyos lang po yung makapagpupuno ng bawat pagkukulang na yun. Ang Diyos lang po yung makapagbibigay ng bawat pagkukulang na meron po tayo sa buhay po natin. Sa sarili po nating kalakasan, sarili po nating talino, sarili po nating kakayanan, wala po tayong magagawa. Kaya sa oras po na to, taas po natin yung ating mga kamay sa Panginoon. Kapatid,
Wala na tayo sa time, sa sitwasyon na magpapapetiks-petiks pa tayo, na magpapachill-chill lang tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Nandiyan na po yung mga signs ng end times na ang Diyos malapit na dumating. Huwag po nating hayaan na masumpungan tayo ng Panginoon na meron tayong pagkukulang sa Kanyang harapan. Huwag po nating hayaan na masumpungan tayo ng Panginoon na tayo nanlalamig sa ating pananampalataya. Ang Diyos po nananabik sa bawat isa po sa atin. Kaya sana ibalik po natin yung pananabik mula sa Panginoon. Manabik po tayo hindi dahil lang kailangan natin ng pagpapala. Manabik po tayo hindi dahil lang kailangan natin ng himala. Manabik po tayo hindi dahil lang kailangan natin ng pagkilos ng Panginoon. Manabik po tayo hindi dahil lang may kailangan tayo sa Diyos. Kapatid, manabik tayo sa Panginoon dahil deserve ng Diyos na tumanggap ng papuri, pagdakila, karangalan, mataas na pasasalamat mula sa bawat isa po sa atin. Huwag po nating hayaan na sa mga oras na ito, hindi natin maranasan yung presensya ng Diyos. Huwag po natin hayaan na sa oras na ito, hindi natin mabigay sa Panginoon yung mataas na papuri, pasasalamat na hinihingi niya mula sa bawat isa po sa atin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Sige po, sama-sama tayo magpasalamat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you po, Panginoon. Kulang ang salitang salamat, Panginoon. Kulang, Panginoon, yung buhay namin para matumbasan yung kabutihan mo. Para matumbasan yung kadakilaan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, the God of Abraham, Jacob, and Isaac, we continue to honor you, to glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on, church. Give the best worship. Give the best thankful heart. Give the best praising God. Oh, glory. Hallelujah. Oh, glory. Praise Jesus. Ora baba siya la baba baba baba. Ora baba 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 siya la baba baba baba. Oh, glory. Hallelujah. Come on, church. Let's worship. Let's praise the Lord. Oh, glory. Thank you, Lord. Thank you in your presence, oh God. Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Salamat po. Mga kapatid, before the end in this year 2023, we need a new desire, a new plan, a new experience, and new heart. Kung paanong si Zacchaeus in the book of Luke chapter 19, mula sa lumang buhay, mula sa maruming buhay, mula sa makasalanang buhay, dumating sa buhay ni Zacchaeus, nagkaroon siya ng new desire na gusto niyang lubusang makilala ang Panginoon. Kapatid, I ask you sa pagpasok ng year 2024, patuloy ka magpakalalim. Patuloy mong pakaasamin. You need a new desire, an intimacy relationship with our Lord Jesus Christ. And then after that, you need a new plans. Magkaroon ka ng mga bagong plano. Like Zacchaeus, ang daming hadlang para hindi niya makadaupang palad at makilala personal ang Panginoon sapagkat siya'y napakabanda. Ang daming blocks.
Pero umisip siya ng paraan. Nagplano siya. Umakyat siya sa isang puno ng sikamoro na napakatinig kahit katawa-tawa, sapagkat nais niyang makilala ng lubusan ng Panginoon. And then after that, nung tapos nang mag-minister ang Panginoon Jesus, guminto ang Panginoon sa tapat ng puno na kung saan nandun siya. Sabi ng Lord, Zaccheo, bumaba ka dyan. Tutuloy ako sa bahay mo. At nagkaroon ng bagong experience si Zaccheo. At ito ang nais kong maranasan, mga kapatid. In this year, this coming 2024, makaranas ka ng mga bagong karanasan na hindi mo pa nararanasan mula sa ating Panginoon. Dahil nagkaroon ka ng bagong hangganan, nagkaroon ka ng bagong mga plano sa buhay mo. Hallelujah. Pagkatapos nun, kapatid, nagkaroon ng new heart si Zaccheo. Habang kumakain sila sa loob ng bahay niya kasama ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, kalahati ng aking ari-arian at kayamanan ipamimigay ko sa mahihirap. At kung may nadayaman ako, ibabalik ko ito ng 4 na ibayo. Dahil nagkaroon ng bagong desire, bagong mga plano, bagong experience, na bago ang puso ni Zaccheo. Hallelujah. Church, ito ang kailangan natin. Bago ka lang pumasok, ang taong year 23. Hallelujah. Church, before they enter this year 2024, ngayon pa lang, magkaroon na tayo ng new desire, new plans, sapagkat I declare, makakaranas kayo ng mga bagong karanasan na hindi nyo pa nararanasan sa buhay nyo. A new experience from our Lord Jesus Christ. And then after that, ang pangako ng ating Panginoon ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. This church will experience the whole congregation of Jesus Christ, the freedom and highly favor. Kung ano yung pangalan ng church na ito na ipinagkaloob sa atin, ito yung kauna-unahan na mararanasan natin lahat. Oh, glory! Hallelujah! Kapatid, makakalaya ka sa mga utang. Kapatid, makakalaya ka sa mga sakit at karamdaman. Kapatid, makakalaya ka sa iba't ibang uri ng problema. Kapatid, makakalaya ka sa iba't ibang uri ng gawa ng kaaway sa buhay. We have freedom because of our Lord. And you will experience a highly favored from our Lord. Oh, glory! Salamat, Lord! Salamat!
give back to you all honor, all glory, all praises. In Jesus' mighty name. Everybody says,